magkano yung ginagastos mo every month na grocery mo at saka pagkain mo. So estimated lang magkano ang ginagastos mo. How much ang transportation fee mo every month. Sulit bang tumira dito sa Dubai? At magkano ang cost of living? Dubai, United Arab Emirates. Isang maunlad na bansa. Alam nyo ba na ang Dubai ay hindi lang basta tourist destination? Ito ay isang bansang tunay na naging simbolo ng modernong pagunlad at opportunity. Sa loob ng isang dekada, naging world-class destination, puno ng architectural wonders, luxury shopping malls, at mga business opportunities na hindi mo makikita sa ibang lugar. Alam nyo ba guys, ang ekonomiya ng Dubai ay napakabilis umangat. Kaya naman guys, gusto kong i-share sa inyo kung sulit nga ba tumira dito sa Dubai at magkano ang cost of living. Pero bago yan, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell para makita nyo ang aking mga bidyong ina-upload. Ano nga ba ang mga expenses dito? Kung ikaw ay regular na worker dito sa Dubai, ang mga expenses dito, renta ng bahay, transportation at pagkain. Kung napanood nyo ang previous vlog natin, nung nakaraan, nag-house tour tayo. So guys, ngayon naman, i-share ko sa inyo, i-breakdown ko sa inyo kung magkano ang expenses ko buwan-buwan. So ngayon, i-breakdown ko sa inyo, ito pong binabayaran ko dito sa renta ng bahay. Ang rent ng partition dito is 1,700 po ang binabayaran ko. Kung i-convert natin siya sa peso, mga nasa 26,000. Biruin mo, 26,000 buwan-buwan. Para ka na nakakondo sa Philippines. Alam mo kung sa Pilipinas, kondo na ito, di ba? Kasi sa Pilipinas, pwede kang mag-rent to own. So at least, kapag natapos mo yung renta, mapapasa iyo na ang property. Pero dito sa Dubai, kahit anong gawin mo, kahit tumagal ka dito, tumanda ka dito, ay hindi mapapasa iyo itong partition na ito dahil nagre-rent ka lang dito at walang citizenship dito sa Dubai. So kaya naman yung mga ibang Pilipino pag tumanda na, so, uuwi na lang sila ng Pilipinas. So, alam nyo ba guys, ang pinakamahal dito sa Dubai ay ang bahay. Kasi ang bahay dito, ang mahal po ng renta. For example, kung nakatira ka sa one bedroom, halimbawa family kayo, di ba? Kung kukuha ka naman ng one bedroom, mga nasa 40,000 dirhams yearly pataas. Kung two bedroom naman, mga nasa 80,000 yearly. Pero kung regular worker ka lang, pwede ka naman mag-bed space. Ang mga bed space dito, sa tingin ko, yung upper bed space, alam nyo yung mga parang double deck. Alam nyo yung mga double deck, di ba? So, kung nagbe-bed space kayo, sa taas siguro mga nasa 600 to 700, mga ganyan. Kapag nasa baba ka naman, medyo mahal. So, mga nasa 600 to 800 ang mga binabayaran ng mga bed space dito. Pero kung couple naman kayo, for example, couple kayo, magkaibigan kayo, or else may kapatid ka, ganun, pwede naman kayo mag-partition. Pag nag-partition naman kayo is nagkakalaga ng kapag dalawa kayo is mga nasa 1,500 to 1,900 dirham. Ganun po yung mga range ng mga renta ng partition. At least sa partition, solo nyo siya. At least meron kayong privacy, di ba? Actually, okay naman ang partition kung dalawa kayo. Kung nagsha-sharing kayo ng dalawa. Biruin nyo ako, dalawa kami dito. So, 1,700 na binabayaran ko. So, hati kami. So, mas makakamura ka. Ayan. So, ngayon meron tayong tatanungin ngayon dito sa supermarket. So, magkano ang ginagastos mo every month sa grocery mo? Let me introduce myself first. This is OMG Mark and thank you for watching. Yes. Gagi vlog ko to. Vlog mo pala yan. So ayan, Question mo ulit. ang question ko is tatanungin kita kung magkano yung ginagastos mo every month na grocery mo at saka pagkain mo. So estimated lang magkano ang ginagastos mo. Well, honestly speaking, I think roughly around 1,000 dirhams monthly ha. I'm not sure kung maliit siya or malaki because hindi talaga ako kung magkano yung total ko in a month because there are times na hindi kami kumakain sa bahay and then kasi I have work also outside na free food and then yun, hindi kami nag-grocery talaga like for the whole month or for the whole week. Pero feel ko like around 1,000 lang siya. Roughly Around 1,000. So sa peso, mga nasa 15,000 pesos. 15,000 lang siya, yes. Every month. Yun yung grocery. So sabi nila kasi dito sa Dubai is ang cost of living is mahal daw. Pero hindi naman. Kung siguro
Kung siguro everyday ka na kumakain sa labas, mas mapapagastos ka. Yes, and I think depende sa tao eh. Depende sa iyo. Like, for example, if you are the type of person na lagi kumakain sa labas, definitely, tataas yung, yung gastusin mo. But if you are the type of person na medyo nagtitipid and ayaw mo masyado na magastos, maraming ways eh. Well, I can say na sobrang mura yung mga bilihin dito unlike sa Philippines. Tapos mas madali pa siyang mabili. It's because everywhere may mga groceries, may mga supermarkets na malapit sa bahay mo. So you don't have to pay for the tricycle or you don't have to pay for the gas para lang makapunta sa supermarket. Kasi that's additional cost eh pag bumili ka. Dito sa Dubai, no, pwede kang tumawag and automatic nandiyan na yun sa De-deliver. door mo, yes, within 10 minutes. Ganun siya. At yung maganda dito, yung grocery talaga is mura. Katulad ng mga gulay nila, mga fresh meat nila is mura. Pero kung masipag ka magluto, pero kung tamad ka naman magluto, meron naman mabibili sa labas, kaso mas mapapagastos ka. So the good option is, kailangan mo na lang mag-grocery para mas makatipid ka. Pero hindi kasi 'di ba imagine sa labas pag kumain ka din may mga 10 dirhams, may mga 15 dirhams na mga Lutong bahay. turo, 'di ba? Doon sa may Riga, bandang Riga, Yeah, I tried that once. I not really once, sorry. Okay. I think more than 5 times ako nakatry. Mas okay ako doon. It's because I love Filipino food. Around 10 dirhams to 15 dirhams lang yung babayaran mo. But if you are going to convert that into peso, alam mo, para ka lang din bumili sa sa mga, ano yung turo-turo tawag doon? street food. Hindi yung mga turo-turo. Turo-turo, karenderya. Tinderya, yun. Sobrang same lang din siya ng presyo. And maganda pa dito is grabbing servings nila dito ha. Sobrang laki. And also, usually kasi, lahat ng tao dito is nagwo-work, di ba? Busy, ganun. So, minsan yung mga tao ayaw nila lang magluto. So, sa Riga, sa mga daan dito, marami kang makikita ng mga naka-ready na. So, mura din yun. Sobrang mura. Like mga 10 dirhams, meron ka ng isang ulam. Meron nga 15 dirhams combo, meron ka ng ulam, meron ka ng sabaw, meron ka pang gulay for 15 dirhams. Okay. So, kung ikaw ay 1,000 every month ang gastos mo, so ako naman, siguro estimated ko is mga nasa 800 to 1,000 din. Dalawa lang din kami. So, Mas malapit ka. Mas malaki pala yung gastusin mo sa akin. Fairness wow! Gagi, hindi naman, mas mataas ka kasi 1,000 pa. 1,000 baht. Pero nabubuhay ka sa voucher, di ba? Well, yeah, that's actually the reason why I'm working because of the vouchers and nakakasave ako siya. And thankful talaga ko dahil sa voucher kasi pinaghihirapan din siya. And then, aside from that, nasa-try ko yung mga different foods and cuisines na libre lang din siya. And that's why I'm very thankful. So, yung question ng mga nanonood sa atin is, okay ba, sulit ba na tumira dito sa Dubai at okay ba ang cost of living? Well, I could say na sobrang okay. Sobrang mas okay. Kasi alam mo kung bakit mas okay, kasi nga maliit lang yung VAT, 5%. Yes. Not only that, but also sobrang laki ng ginhawa talaga ng Dubai. So, Hindi katulad tumira kami sa Riyadh, 'di ba? So sa Riyadh naman pag nag-grocery ka, yung VAT nila is 15% ang taas. So kapag bumili ka ng 100 riyal, so yung 15 mapupunta sa kanila. 'Di ba? Unlike dito, pag bumili ka ng 100 worth it of 100, so 5% lang ang makukuha dito. So mas maliit. okay. Kasi parang sa akin, medyo as of this moment, parang sinanay ko na yung sarili ko na may VAT, pero hindi ko talaga siya tinitignan. It's because mas tinitignan ko yung presyo ng item mismo. Kasi kung kailangan talaga siya, wala tayong magagawa sa VAT kasi nandiyan na siya eh. So nandito na tayo sa supermarket. Ipakita natin sa kanila kung ano yung mga piliin dito. Katulad ng mga chichirya na to, di ba? Itong chichirya na to is 2.99. Well, mahal siyang tignan. It's because product siya ng Pilipinas eh. Oo. So definitely, mas mahal siya dito. Eto, Pero- tignan mo to. Itong meatloaf na to. So, tatlo na siya. Tatlo, 9.99. So that's 139 pesos. 139. Imagine parang magkalapit lang siya sa Pilipinas sa presyo. Kaya. 3 piraso na yan Kasi Kaya. I think ang isang piraso sa Pilipinas talagang sobrang mahal. So, yung pag-uusapan naman natin is all about transportation. Nakakaya yung ginagawa natin. So, nandito tayo ngayon sa metro, di ba? So, ngayon, pag-uusapan natin is how much ang transportation fee mo every month.
Transportation ko, well, actually hindi ko alam. Feel ko ano lang, sobrang mura lang. Like around, So, 'di ba meron kayong sasakyan? So, may sasakyan kayo ngayon. Magkano yung binabayaran nyo sa gas? for the gas, normally, in 1 week, kaya namin ano lang ng gas ng 100 to 200 in 1 week. In 1 week, 100 to 200. So, bali ka na Max yun. of 200, yes. So, pag we have 4 weeks, so roughly around, let's say 100 na lang. So, mga 500 in total in 1 month. Okay. So, usually, yung mga nagtatrabaho dito sa Dubai, ang ginagawa nila is nagme-metro sila. Yes, mode of transportation sa So, Dubai. meron tayo dito sa Dubai, meron tayong tinatawag na metro, which is the train. Meron din tayong mga bus dito. Meron din tayong mga car lift. Car lift. And marami pang iba. Ay, mga kabayan, oh. Hello. So ngayon, yung mga nag-work dito is usually ang mga transportation nila is car lift and metro. Yes. Pero nagbabus din sila, meron din bus. Yes. Actually one of the easiest way para makapunta sa tamang location mo or sa mabilis na pagpunta dun sa pupuntahan mo is yung metro station. Metro, oo. Tapos alam mo ba, yung metro is kapag nag-load ka sa card mo ng 1 month, merong mga 350, unlimited na yun. So 350 dirhams, 300. Tapos pinakamadaling transportation is yung metro. I think that's the pinakamagandang gamitin yung metro. At mas tipid, Mas di ba? tipid ka, yes. For example, kung ang sahod mo is 1,800, so ngayon yung transportation mo is 350. So yun, unlimited na siya sa metro. Yes, Ganon. correct. So, kung nagka-carlip ka naman, so meron ding mga 250 kapag sa carlip and Tama, also paano sa ka bus. pumapasok? المحطة الأخيرة لهذا القطار هي Okay, nakasakay na tayo dito sa So, unang-una, dami kasi tao. Nahihiya siya, nagpa-vlog siya, tapos nahihiya siya. Pag-uusapan lang naman niya yung mode of transportation dito sa Dubai. Anong nakakahiya? As long as kasi, dapat guys, maging So, careful. paano natin may explain sa kanila yung bayad dito sa amin? Well, dito kasi sa metro, parang din sa Pilipinas, tinatawag nila na beep sa Pilipinas, right? So, tawag naman dito is metro card. Metro card or null card. Null card, yes, I'm sorry. So, same lang din siya katulad sa Pilipinas na beep card. So, kailangan mo siyang loadan 100. Pinakamura is 20 dirhams na. At ang minimum sa pag-load ng null card is 20 dirhams na ngayon. Guys, paalala nga pala, napaka-importante. Pag magpupunta kayo dito and mag-take care ng mga videos, be careful na huwag masama yung mga mukha ng mga tao sa likod. Kasi that's one of the important na dapat mo malaman. Kasi bawal dito sa UAE na mag-take ng video ng mga mukha nila without the permission. Kaya yung Yes, mukha depende. makikita mo Lalo na sa mga Muslim. yes, naka-blurred. Yes, exact. So ngayon kung nag-work ka, regular worker ka, so pwede kang sumakay ng metro. So pwede kang mag-load sa null card mo ng unlimited ng 350. So unlimited na yun for the whole month. So mas makakatipid ka. Sobrang tipid talaga guys. Ang difference lang kasi unlike dati, mga around 2020, hindi pa siya ganun kadaming tao. But ngayon, sobrang dami na talaga na sumasakay ng metro. But mas okay pa rin siya kaysa sa Pilipinas. Grabe talaga yung sobrang siksikan. Pero dito naman may mga times lang na sobrang Busy talaga. Kasi sa mga ganyang oras kasi is busy hour na. So rush hour na. Pauwi na yung mga empleyado. So kita nyo naman sa likod namin is maraming tao. At mag-ingat lang kayo sa mga amoy. Charing. Maasi. So mamaya ipapakita namin sa inyo yung view. Pakita mo yung background natin. Ay, background. Yung ano natin. Ang tawag dyan? View? Yung view natin. Mamaya ipapakita natin dito sa mga maraming building.